umaga po muli. Ito si Malutikia. Ang topic natin, ako, mag-e-enjoy kayo. Lalo na sa mga OFW yung nanonood, no? Ang topic po natin sa OFW, huwag kang magpa-scam. Ang dami-dami mong scam na nangyayari online. At kuminsan po, ang talagang tinatarget OFW. Bakit po? Kasi may pondo. At ang promiso, padadala mo yan sa iyong relative, idaan mo na lang sa akin. Iba't iba pong klaseng scam yan. May tinatawag na love scam. Naghahanap kayo ng inyong mga boyfriend, girlfriend, dadaan sa mga online. Meron po mga ilang Pilipino, nagpaparis-paris, hahanapan kita ng boyfriend. Ang tawag nila, AFAM. Hindi ko alam kung anong AFAM, di ba? Pero yun, yung foreigner na mapapangasawa. May loan scam. Magpropromiso po sa inyo. Mababang interest. Kailangan mo ng cash. Ito na. Pwede kayong umutang sa akin. Pero wala naman pong promissory. Wala naman pong guarantee. Pero pag nakita nyo, ang taas-taas ng interest. Mabilis nga ang pondo, cash, nabibigay sa inyong pamilya. Pero pag nakita nyo magkano ang interest, mas masahol pa. Usury ho ang tawag dyan, yung 5-6 usury. May online paluwagan scam. Naku naman mga kababayan kong Pilipino, pati pala ang paluwagan ay online na. Hindi mo naman kilala kung sino yan nagpapaluwagan sa'yo, no? Tapos may promissory na, oo, kilala ko siya. Ako OFW dito sa Italy. Ako OFW dito sa UAE. Pwede ho kayo ng paluwagan. Nako, wag ho kayong maniwala. Ang bagay na napakadali, ang bagay na napakalaki, yan po immediately scam. Meron pong third world country recruitment scam. Magre-recruit. Hindi naman po siya talagang recognized ng DOLE. Dadaling kayo, magpropromiso. Pero pagdating doon, kinuha ng passport nyo at nawala na kayo. Naku, mag-ingat po kayo sa ganyan. At meron rin po tinatawag na boiler room scam. Yung po ang tawag investment scam. Kikita ka ng malaki, 50%. Magbibigay ka lang sa akin ng 10,000. Biro nyo ho, kung 50% ang kita nyo sa buwan-buwan, malaki nga ho yung investment. Pakikitain ho kayo ng 3 buwan, after nun, nawala na ang investment scammer. Bakit po attractive sa OFW? Ang dami ho nyo. Sa 4 na corners ng mundo, meron hong Pilipino. Mawawala ka lang nga sa isang bayan. Pag narinig mo Pilipino kayo, pwede bang ituro nyo sa akin kung saan itong lugar na ito? Parati pong tumutulong ang ating mga Pilipino. Pero nakakaawa po minsan dahil dito sa mga scam. 2.3 million ang Pilipino. Ang pinakamadami nasa Saudi Arabia, 23%. Sa UAE, 13.7%. At sa Asia, una po ang Hong Kong, Kuwait, Singapore, Qatar, Bahrain, Oman. Kayo'y kumikita. Lumabas kayo sa Pilipinas para ma-improve nyo ang pamumuhay nyo, matustusan nyo ang pamilya nyo. Pero ang problema, sabay sa pagkita nyo, kailangan po kayo may financial literacy. Saan mo ba i-invest ang pera mo? Ikaw ba isweldo lamang at bigay na? O mag-iipon ka? O ang gusto mo, quick rich? Quick rich meaning, isa $5,000 ang gusto ko, maka-earn na ako kaagad ng malaki. Napakahirap po nun. Meron po kayong OFW bank, digital banking, napakahalaga po yan. Pero hindi po na-promote ng tama. So siguro sa OFW bank, kung kayo nakikinig, turuan nyo po ang inyong mga miyembro kasi yung bangkong yan tinayo para sa kanila to avail of your services. Ano ba ang action ng gobyerno sa mga online scammers? Sa Senado po, may final si Senator Tulfo na Senate Bill 2078 na financial responsibility and literacy, giving them tools to better manage their funds. Mahirap po magtrabaho sa labas ng bansa. Ang inyong gastos ay dun din sa currency ng bansang yon. Malaki kung i-compare mo sa Pilipinas, pero biro mong nag-iisa ka doon, wala kang kapamilya, sumusubok ka, nakikibagay ka, pero ang gastos mo doon rin sa currency ng bansang yon. So kailangan pag-ingatan ang ating mga
kinikita. Meron rin po ang Security and Exchange Commission na collaboration with the Department of Migrant Workers para tulungan silang maapula yung mga investment scams and to better manage your finances. Meron rin pong MOA between DMW and the Cybercrime Investigation and Coordinating Center para matulungan ng mga OFW sa cyber safe security. Alam po nyo, ang isang malaking scam na involve ang OFW, yung bumibili ng condos dito sa Pilipinas. Akala mo ang ganda-ganda na nabili, nahulog ka ng hulog, pag uwi nyo, hala, ang realtor hindi tinapos yung proyekto. O kuminsan, ang tagal bago matapos ang proyekto. Marami po mga OFWs dito nagre-retire. Imagine niyo kung ang investment nyo magkaganon. So sa gobyerno, kung talagang ang OFW ang national hero natin, abay totoo naman po, during the COVID months, ang OFW remittances ay ang siyang nag-shore up sa Pilipinas. Dalawa yun, si BPO at si OFW remittances. Ngayon ho, may call na isang araw na pagtigil ng remittance, abay isang araw po yan, babagsak po ang bansa. Hindi ko alam kung matutuloy yan, pero may call, may civil disobedience call na huwag tayo mag-remit ng isang araw lamang. Napakalaki pong impact yan sa Pilipinas. Pero, ganun pa man, ako'y sumasaludo sa mga OFW na nagtatrabaho, nagpapakahirap sa ibang bansa. Pero ang call ko sa administrasyong ito, tulungan nyo, iwasan ang mga scam, lalo na yung online scam. Marami hong mga OFW at ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas ang naiipit dyan. Salamat po sa inyong pakakinig. Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share.